أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah sa lakas na nagampanan natin yung mga trabaho natin sa Ramadan. Biyaan palawa tayo ng lakas ng katawan para mapaabot hanggang sa tapos natin yung Ramadan. Rolling na yan, ha? Brother Rashid, rolling na? Ayan. Masya Allah. Una-una, hindi ako sanay. Kasi nung nasa Pinas ako, sa jamaa namin, ako yung last resort para tumao sa masjid. So, hindi ako sanay kasi nandito yung mga shaykh natin na nasa harap. Tapos tayo yung nandito sa, tayo yung nagsasalita. At alhamdulillah, pangalawa, jazakumullah khair. Nung nakaraan, nanood ako ng mga previous session natin at nabanggit din yung yung linya na about sa influence na bakit ka nagpa-public speaking at nabanggit din yung sige lang. Hindi pa pala naka-trial. Okay na. So ayun, siguro isa yun sa kailangan ko marinig before ko ma-feel na deserve natin or ready tayong umupo dito. Na ba't ka nagpa-public speaking? To influence. So wallahi, ayaw talaga tumayo dito. Ayaw ko umupo dito. Rather. Pero dahil dun sa reminder na yun, magpa-public speaking tayo, gagawin natin to influence, to push others para ma-boost sila, inshallah. Sa pamamagitan natin, inshallah, maging mas fruitful yung Ramadan nila. So, unang-una, hinili ko kay Allah na biyayaan niya tayo ng dalisay na intention sa lahat ng uupo dito at saka sa mga uupo pa. So, katulad ng instruction, nagpakilala, ako si Brother Mukhlis from Manila, balik Islam for 14 years. Going 15 this year, inshallah. Alhamdulillah. At talo na tayo sa topic. Sa Quran, si Allah subhanahu wa ta'ala, meron siyang mga sunnah. Meron siyang mga pamamaraan. Especially ngayong Ramadan, madalas tayo nagbabasa tayo ng Quran. Nakikita nyo na may mga salita na palaging pinagtatambal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Barri wal bahar, laylan wa naharan, yung mga patay at buhay. Okay? Kabilang isa sa mga salita na merong partner, merong katambal, tinambal si Allah subhanahu wa ta'ala is yung salitang syukur. Salitang syukur o pagpapasalamat. And yun yung topic ko ngayon. Yung pagpapasalamat. At inshallah, gusto kong i-discuss paano siya in-express ni Allah subhanahu wa ta'ala yung kakulangan natin sa pagpapasalamat sa Kanya. At paano niya yung binigyan ng din. So sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul A'raf, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلناكم فيها معايش. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong anak ni Adan, in-establish namin kayo sa lupa. وجعلنا لكم فيها معايش. At binigyan namin kayo diyan sa lupa ng mga means para kayo mabuhay. Hayop, prutas, para tayo mabuhay. Kasunod sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, qalilan ma tashkurun.
napaka-konti ninyong magpasalamat. After ng ayah, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagbigay siya ng mga bagay na dapat nating pagpasalamat na ginawa niya sa atin. Unang-una, sabi niya, walaqad khalaqnakum, nilikha namin kayo. At hindi lang namin kayo nilikha, thumma sawwarnakum. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha namin kayo at hinulma namin kayo. Kung titignan natin, yung mga gumagawa ng mga handicraft, hindi nila basta ginagawa yung mga bagay na ginagawa. Ginagawa nila yung with passion. Remember, si Abdul Rashid gumagawa ng t-shirt. Hindi lang yan basta with passion yan ginagawa. Especially yung mga handicraft. Sabi niya, walaqad khalaqnakum, nilikha namin kayo, thumma sawwarnakum, at hinulma namin kayo. Walaqad, sabi sa surah At-Tin? Laqad khalaqtal insana fi ahsani taqwim. Nilikha namin kayo sa pinakamagandang estado. Hindi lang tayo basta nilikha ni Allah. Hindi. Kasunod sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na dapat natin pagpasalamat sa Kanya, thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kakaiba. Kasi una, nilikha namin kayo. Tayyib, nilikha tayo ni Allah. Hindi lang tayo nilikha ni Allah hindi lang tayo basta nilikha, sawwarna. Hinulma namin kayo. At kasunod sabi ni Allah, thumma qulna lil malaikati usjudu li Adam. Sinabi namin sa mga anghel, magsujud kayo kay Adam. Fasajadu illa iblis. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagsipagsujud ang mga malaika maliban kay iblis. Lam yakun minas sajidin. Hindi sinabi ni Allah na masajada, lam yasjud. Sinabi ni Allah, lam yakun minas sajidin. Since the beginning, hindi talaga magsusujud si iblis. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Anong posibleng dahilan bakit hindi ka nagsujud ng inutusan kita? Qala ana khayrun min. Sabi ni iblis, mas mainam ako sa kanya. Yun ang dahilan ba't ayaw ko magsujud kay Adam. Ana khayrun min. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Nilikha mo ako mula sa apoy at nilikha mo siya mula sa lupa. Yung taong kafir, hindi siya naniniwala na si Allah yung nilikha sa kanya. Tama? Ang taong kafir, hindi siya naniniwala na si Allah yung nilikha sa kanya. Pero dito sa aya na to, ang nagsasalita si Iblis. Si Iblis, yung sinumpa na mananatil sa apoy. Pero dito sa aya na to, ina-address niya si Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqtani ya Allah. Nilikha mo ako. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. So subhanallah, hindi issue kay Iblis yung paniniwala niya kay Allah. Ang issue kay Iblis, yung tahasang pagsuway niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, ayun yung dahilan bakit nagkaroon ng ganitong estado si Iblis sa harapan ni Allah. Yung hindi sa paniniwala kay Allah. Yung pagsuway niya kay Allah. Ang dahilan ng pagkakaroon ng estado ni Iblis, ng ganyang estado niya kay Allah, ay hindi sa kawalan niya ng pananampalataya kay Allah, o kawalan ng paniniwala kay Allah, bagkos sa pagsuway niya kay Allah. Binibigyan natin yun ng diin. Bakit? Kasi may mga Muslim na sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang mindset nila, okay lang kasi hindi naman ako kafir. Si Iblis nagkaroon ng ganyang katayuan kay Allah dahil sa pagsuway niya kay Allah. Doesn't matter kung naniniwala ka kay Allah o hindi. Kailangan mong sundin si Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinaalis si Iblis. Sabi niya, hindi marapat sa iyo na magmalaki dito. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sabirin. So lumabas si Iblis, qala anzirni ila yawmi yub'athun. Sabi ni Iblis kay Allah, bigyan mo ako ng time. Ila yawmi yub'athun. Hanggang sa time na kung saan bumuhay ulit yung mga tao. Yawmul qiyamah. Qala innaka minal mundharin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, okay, may oras ka mula ngayon hanggang sa araw ng paghukom. Bigyan ka ng pagkakataon. Sinabi ni Iblis, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim.
sa pananaw ni Iblis, ang dahilan bakit siya nagkaroon ng ganitong estado, yung pagkakalikha kay Adan. Tama? Nung linikha si Adan, nagtataka si Iblis, ito naman yung ibada ko number 1 ako, ba't kailangan pa ni Allah ng tao? And dumating yung sitwasyon na to, ang dahilan, sinasisi niya, unang-una, bakit siya nagkaganyan? Yung pagkakalikha kay Adan. Pangalawa, sabi dito, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. Dito, sinisisi niya na rin si Allah. Sinasabi niya, dahil linayaan mo kung madulas, ya Allah, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ. Ang لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ, ang tinatranslate ito, uupo ako at hihintayin ko sila sa siratal mustaqim, doon sa tuwid na landas mo. Pero yung qa'ada sa Arabic, distract itong tuloy dito. Hindi, okay na. Mas maganda to. Hindi, okay na. Hindi, okay na. Ha? Pati ako nadidistract. Good. Okay. So, balik tayo. Sige. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. Sabi ni Iblis, dahil linayaan mo kung madulas, magkamali, uupo ako, hihintayin ko sila sa tuwid ng landas. Pero yung qa'ada, ang pinakamainam na translation niya, kung babaybayin natin, yung umupo ka at ambushin mo o tambangan mo yung isang tao. So yung konteksto ng pagtambang, ng pag-ambush, yung taong nag-a-ambush, yung taong nananambang, ine-expose niya ba yung sarili niya before niya gawin yung pag-ambush niya? O nakatago siya? Nakatago siya. And yung taong nag-a-ambush, umaatake ba siya palagi o dun sa pinaka-perfect na oras? Brother, sa pinaka-perfect na oras. So lahat ito, nakapaloob dun sa sinabi ni Iblis, la'udan na lang ang siratal mustaqim. Subhanallah. Ngayon Ramadan, napaka-init ng iman natin. Alhamdulillah. Sana maging ganito palagi yung estado natin. Amen. Pero, given na sinabi ito ni Iblis, dapat alam natin, marapat na malaman ng Muslim, na pagtapos ng sufilat shayatin, pagtapos ng pagkakagapos ng mga shaytan, meron tayong appointment kay Iblis pagtapos ng Ramadan. Kung ang isang Muslim, magiging complacent siya, magiging panatag siya, at hindi niya babantayan yung sarili niya, pagtapos ng Ramadan, mawawala din yung pinaghirapan natin. Okay? So, subhanallah, si Iblis, napakasabir niya pagdating sa pagliligaw sa tao. Mataas yung